Ano kaya ang nangyari? Bakit doon sa mga nagkatigdas mga kapuso ay 73% hindi bakunado? Ano nangyari? Mga magulang, mga nanay, magandang umaga sa inyo. Ito na, ating kakausapin, si Assistant Secretary Albert Domingo, spokesperson ng Department of Health, mga kapuso, kaugnay ng bakunahan o kampanya ng DOH sa pagbabakuna kontra measles o tigdas. Asek Domingo, magandang umaga po. Hello, Asek. Yes, magandang umaga, Melo. Magandang umaga sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Opo, ay kami po muna balitaan nyo. May datos pala kayo. Ang DOH na tungkol sa medyo marami-rami din ito yata ang mga nagkatigdas at saka yung tigdas hangin daw sa buong bansa. Asek, ano pong balita tungkol dyan? Opo, Melo, ang ating datos para sa measles at sa rubella. Yung measles yung tigdas, yung rubella yung tigdas hangin. Nakabilang ho tayo noong 2025 mula Enero 1 hanggang Disyembre 27 ng 5,123 na kaso sa buong bansa. Ito po ay mas mataas ng 32% kumpara sa 3,880 na kaso nung nakaraang taon. Melo, napansin natin, no, parang pag pinakinggan natin yung bilang ng tigdas, parang ikumpara mo sa malatrangkasong sakit, para maliit kasi Opo. mga 5,000 lang, yung malatrangkaso 100 something thousand. Pero mas nababahala ang Department of Health sa usapin ng tigdas kasi mas mabilis makahawa ang tigdas. 16 to 18 kada tao ang pwedeng mahawa. Tapos nakakamatay siya kasi pwede ka magpulmonya, pwede ka magkaroon ng encephalitis o pamamaga ng utak. Nako, yung pala yun. Ano? Teka muna, bago tayo pumalaot dyan, Asek. Ano ang diferensya? Anong pagkakaiba ng measles na tigdas lang kung tawagin natin at saka yung rubella na tigdas hangin, Asek? Opo, yung tigdas sa tigdas hangin, kaya silang dalawa ay parang pinag-uusap rin bilang isa. Halos magkahawig lang po. Yung virus po yung nagkakaiba, yung sintomas medyo nag-overlap. Yung ating lagnat, yung pong pagpapantal, yung ating mga problema sa paghinga, pag nagpulmonya, saka yung encephalitis. Kasi yung bakuna po nila, parang ano na siya, parang 2-in-1. Actually 3-in-1 yun eh. Measles, mumps, and rubella. Ayun, pala naman. Yung beke, kung tawagin, mumps. Yes, pwedeng isama rin yun dun sa bakuna. Opo, opo. Teka, mga anong edad po ang binabakunahan, Asek, ng mga ganitong klase ng mga sakit? Sa ating routine immunization, Melo, ibig sabihin routine na year-round to, no, tuloy-tuloy to. Ang bagong panganak po na bata, binabakunahan na siya pag siya ay 9 na buwan na taong gulang, 9 na buwang gulang. Hanggang, tas yung ikalawang dose na booster na sinasabi ay sa 12 months. So 9 months and 12 months. Pero Melo, dun sa gagawin natin na parang supplemental immunization activity sa simula ng January 19, bababa tayo ng 6 na buwan para uunahan na natin. Okay. Instead na 9 months, 6 months na mag-uumpisa na kaagad, Asek? Yes, kung tutuusin mula 6 months hanggang 59 months or under 5 years. Mahalaga po ito kasi bakit siguro magtataka yung mga kapuso natin. Bakit dito sa January 19 may supplemental activity? Kasi po, nabanggit mo kanina sa datos, no, tama yun, Melo, 73% ng mga kaso na natala natin hindi bakunado. So ibig sabihin, marami yung mga batang Pilipino ang kung ano-ano mang dahilan ay hindi nakakuha ng kanilang bakuna nung sila'y 9 months old or 12 months old. Kaya hahabulin natin yon from 6 months old hanggang 59 months old. Opo. Bakit kaya napag-aralan nyo ba? Bakit nakakaligtaan o napapabayaan ng mga magulang, lalo mga nanay, na pabakunahan agad ang kanilang mga anak? Kasi dito lumilitaw, 73% di pala bakunado yung mga nagkatigdas, Asek? Opo, marami ho tayong posibleng dahilan. Pero ang mga nakikita nating dahilan, una meron po tayong, hindi naman malaki yung bilang, no, pero meron pa rin hesitancy. Opo. Ibig sabihin, may mga duda dun sa bakuna, at ngayon sasabihin ko na safe po yan. Yan po ay subok na at mas nakakatakot po yung sintomas nung actually nakamamatay pag nagkasakit ng tigdas. Opo. Ikalawa, mapapansin mo minsan na hindi maabot yung ating mga pamilya, no, kasi kunyari baka nasa geographically isolated and disadvantaged areas. Kaya actually yung sa January 19, pupunta tayo sa Mindanao. Marami pong rehiyon doon, kaya sila yung inuna, yung regions 9, 10, 12 sa BARM
sila ay 4 sa 6 na rehiyon. Yung 2 pang rehiyon na hindi ko nabanggit, ang Mimaropa, 4B, tsaka NCR. Kaya uunahin yung Mindanao kasi mga malalayong lugar, pati yung Mimaropa, maraming isla yan. So kaya sila ay tinututukan. Opo. Teka, saan mga lugar po ito? Sa mga health center po ba pupunta ang mga kababayan po natin para dalhin yung kanila mga anak, ASEC? Ayan, magandang tanong yan, Melo. Dito sa ating measles rubella supplemental immunization activity o yung tinatawag namin na Mr. SIA kasi MRSIA siya. Mhm. Siya ay manunuyod kami ng mga bahay-bahay, may mga vaccinator na talagang pupuntahan po. Siyempre lahat with consent, no? May paumanhin tuloy. May pagpayag ng ating mga magulang. Ang ating mga health worker po ay bibisita at kakatok sa kanilang mga pintuan para Opo. mag-alok po nung nakakaligtas na bakuna. Hindi na pala dadayuhin pa nila, kundi pupuntahan na sila ng mga vaccinator, ASEC. Opo, para dito sa ating catch-up na sinasabi or yung Mr. SIA. Opo. Yung routine immunization naman, Melo, tuloy-tuloy pa rin po yun. So, Opo. kung may mga kapuso tayo na nagtatanong, paano kami? Wala kami sa Mindanao. Mm-mm. Wala hong problema kung kayo po ay may sanggol at lalo na yung 9 months old, dalhin po nila sa mga health center kasi patuloy rin naman po yun nationwide. Opo. Itong catch up na ito, doon lang magsusuyod, pero yung routine na dapat gawin, dapat nga obligasyon ng mga magulang yan sa kanilang mga anak pupunta sila sa mga health center. Marami tayong mga health center, ASEC, at meron ba tayo talagang garantisadong mga bakunang nandun na po pag pumunta yung mga kababayan po natin doon, ASEC? Opo, naka-ready po yan. No? Yung ating mga health center, tambalin yan. Merong mga DOH sa health center. Ito po yung mga bagong urgent care and ambulatory service center. So yung bukas center na sinasabi. Tapos ang ating mga local government unit, sila naman yung namamahala ng ating mga rural health unit. Tapos yung iba po, yung mga super health center. Yan po yung mga pwedeng puntahan. May mga bakuna po lahat yan. Ligtas, sigurado at dekalidad. Opo. May binanggit kayo kanina, vaccine hesitancy. Sa inyo bang obserbasyon, nawawala na po yun, nababawasan na po yun, ASEC? At dumadami na po yung mga kababayan natin na aware na ang bakuna ay nakakatulong talaga? Opo, tama po yun. Tapos siguro punta tayo ng konti sa Mindanao, Melo, no? Napansin namin yung hesitancy, hindi naman dahil sa natatakot sa bakuna. Sa Mindanao kasi, sa kultura, lalo na sa ating mga Muslim communities, malakas po yung leadership ng tatay. So, ibig sabihin, kapag nakita namin sa datos ko, pag binibisita yung pamilya, tapos nagkataong wala ang padre de pamilya, sasabihin ng nanay, pwedeng antayin natin dumating yung asawa ko, tapos siya yung magpapasya. So, napansin namin yun noong nakaraang taon at isa pa palang dahilan na, Melo, kung bakit January 19 kasi uunahan natin yung Ramadan. Ayaw nating maistorbo ang ating mga kapusong Muslim habang sila po ay nasa panahon ng Ramadan. Kaya gagawin na yan January 19 para sakto pagkatok sa pintuan naway nandoon po ang tatay, napansin namin sa datos kasi, at the same time hindi po magiging kumbaga dahilan na hindi sila magpapabakuna dahil nasa fasting or nasa period ng Ramadan. Opo, sige po. ASEC, salamat po sa pabatid na ito para sa ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyo. Salamat rin, Melo, at magandang umaga sa lahat ng mga kapuso. Si Assistant Secretary Albert Domingo ng Department of Health.